Doc, alam naman po natin na karamihan po sa ating pong mga OFWs ay marami po silang sinusuportahan po dito po sa Pilipinas. So, ano po ang inyong pong ma-advise paano nila mamamanage ng maayos ang kanila pong mga remittances at the same time still be able to make savings, especially for emergency funds? Yes, napaka-importante gumawa talaga ng budget. No? Yung budget, yan yung paglilista, pagpaplano. Ilista mo, let's say, yung monthly na sahod, magkano expected mo buwan-buwan. And then, ilista mo lahat ng mga gastos ng pamilya. Pagkain, magkano, renta sa bahay, magkano, tubig, magkano, kuryente, magkano, internet, magkano, education ng mga anak, magkano. So, pag may budget tayo, may plano tayong ganon, makikita natin kung saan ba napupunta yung perang kinikita natin o nire-remit natin. And then base doon, makikita natin agad-agad bago pa matapos yung buwan, kakasya ba yung income na meron tayo ngayon, di ba? At makikita natin doon saan tayo pwedeng mga items na pwedeng magtipid. Di ba? For example, ang kuryente, medyo malakas pala tayong gumamit. Siguro pwede tayong pwede nating bawasan yung pag-aircon. Lagi tayong halimbawa nagta-taxi for example, siguro pwede mag-jeep paminsan-minsan, di ba? Lagi pala tayong nag-iced tea or may mga ginagastos tayo hindi naman talaga kailangan. So, mapaplano natin na pwede nating bawasan yung mga items na yon. And ito lagi nating sinasabi, no, kapag tayo OFW, since umaasa yung pamilya natin sa Pilipinas sa ating mga remittance, kailangan open yung communication natin. Involve natin yung family natin sa budgeting kasi at least pati mga anak natin kung tayo may pamilya, kasi pag alam ng mga anak natin yung mga budget na dapat sa transportation ganito lang, sa kuryente ganito lang, so magtutulungan yung buong pamilya na magtipid at pagkasyahin yung budget. Okay? So yun, so very important na involve yung family natin. And of course, syempre kailangan mag-aral talaga yung hindi lang yung OFW natin nasa abroad, but pati yung kanilang pamilya ng financial literacy para matuto sila mag-budget, saan pwede mag-invest, yung kanilang iniipon, etc. Doc, napakaganda po ng topic po natin ngayon sapagkat napakaganda rin po yung binanggit po ninyo kanina na marami po sa mga kababayan po natin bago umalis po ng Pilipinas, walang-wala nga po sila, nangutang po sila. At masaklap, pagbalik po nila sa Pilipinas after po several years sa pagtatrabaho, same pa rin yung status po nila. So, nangyari, yung mga ibang pananaw po nila, investment naman doon sa pag-aral ng mga anak po nila. So, naubos daw dahil naipadala nila lahat doon sa pamilya po nila na nandito. Ano po yung masasabi niyo po roon? Okay po ba yung mindset na gano'n at the end of the day? Anyway, investment naman doon sa pag-aaral ng anak, pero walang savings. Yun. So talagang yung education ng anak natin talagang priority talaga yan. No? Priority ng isang pamilya yan. Pero kailangan tandaan natin na since wala tayong choice but talagang paggastusan yung education ng mga anak, di ba? Pero kailangan isipin din natin yung ating pag-iipon para sa ating future, para sa emergency, para sa retirement, parang bill din natin. Parang siyang bill na kailangan talaga nating bayaran. Parang for example, di ba, yung kuryente, binabayaran natin. Yung tubig, binabayaran natin buwan-buwan. Bakit? Kasi alam natin, kapag hindi tayo nagbayad, mapuputulan tayo. Tama? So, sa mindset natin, required bayaran yan. Correct? Now, sa pag-iipon para sa future natin, ganun din dapat yung mindset natin. Ito ay required na bill na kailangan mong bayaran kasi pag tanda natin or pag dumating emergency at wala kang ipon, putol din tayo or patay tayo, di ba? So tayo din ang kawawa. So kailangan nasa mindset talaga yung priorities lang talaga natin. And of course, talagang lalo na kung hindi naman ganong kalakihan yung kinikita ng ating kababayan abroad, kaya importante humanap din ng ibang avenues para madagdagan yung income ng pamilya. No? Pwede mag-sideline siguro yung kababayan nating OFW o yung kanyang pamilya dito, pwede mag-start ng sideline para income madagdagan, para magkasya sa pangangailangan at may sobra, may ipon talaga 5%, 10%, then ideally 20% sa pag-iipon para sa future natin. Doc, isa sa mga challenges na kinaharap po ng mga kababayan din po natin, lalo na kapag nakakapag-start po sila na makapag-ipon, na nag-iisip sila na mas maganda ma-invest din po nila
yung hawak po nila na pera. Tama po yung binabanggit po ninyo, at least 20% dapat na itatabi po yun. Ngayon, kapag nagkaroon po sila, na itabi po nila, sometimes inisip nila, mas maganda siguro kung may invest ko rin ito. Ano po yung may papayo ninyo, lalo na po na ngayon may mga lumalabas po ng mga scam. So, at the end of the day, yung matagal nilang inipon, pinaghirapan, ay nawawala, nalalagay lang po sa wala, na sasayang. So, alin po ba yung mas maganda po ron? Ipunin mo na lang muna yon, nasa bangko, hawak mo lang, o mas maganda na i-invest din? Pero ano po yung mga parameters na dapat isalang-alang po ng mga kababayan po natin? Yan, napakagandang tanong yan kung Salo, no? Kasi tayo lahat kumikita tayo ng pera. Ang next step para kumita tayo ng pera, dapat we need to save money, di ba? Mag-ipon. Pero sa totoo lang po ang pag-iipon, let's say nilalagay lang natin sa bangko or sa piggy banks natin, hindi rin po sapat yan para mapaganda or hindi sapat yan para umasenso tayo. Ang next step, pag nag-iipon tayo, dapat mapalago natin yung iniipon natin sa investments. Okay? At tama ka, no? Napakadami talaga nating biktima na nabibiktima ng mga scam, pinagpaguran for so many years, tapos nawawala lang ng ganun-ganun lang, di ba? Kawawa talaga. Kaya lagi nating tinuturo talaga yung ating advocacy is talagang dapat matuto talaga ng financial education, ng financial literacy para matutunan paano tamang i-manage, iipon at palaguin sa mga tamang instrumento ng investments. So marami, no? Kailangan lang pag-aralan talaga, napakadaming investment instruments na available sa atin, no? Pwede kang mag-invest sa mutual fund, sa stock market. Itong mga instrumento na to, legitimate instruments yan, napakatagal nang available sa atin yan, pero kailangan mo lang talagang aralin through financial education. And napakadami, no, ng mga avenues na pwede tayo mag-aral ng financial education para kumbaga we can make money work for us, no? 5 years, 10 years down the road habang tayo ay nagtatrabaho ngayon. Para pagdating ng panahon, kahit di na tayo magtrabaho sa pera, tapos na po yung buhay abroad natin, may pera nagtatrabaho para sa atin.